Talagang ayaw tumigil ng mga kampo ng kadiliman, mga tol. Kasi hanggang sa ngayon, patuloy silang kumikilos para mapabagsak ang gobyerno na ito at maagaw ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba ang mga nasa likod ng mga pagtatangka po na ito at destabilisasyon? Hindi ko masasabi sa inyo. Pero kung oobserbahan po natin, mga tol, sino ba yung mga pangalan na ang iingay-ingay ngayon, tapos yung mga supporters nila na nagkalat diyan po sa partikular sa harapan ng Senado at nagnanais po ng kaguluhan. Meron pa nga po diyan nakita ako, nagsusumigaw, lusubin daw po ang loob ng Senado noong panahon na nagkaroon po ng kaguluhan diyan sa Senado mismo. Biruin mo yung mga supporter sa labas, sumisigaw yung isang lalaki, tara na, pasok na, sugurin. Ilang piraso lang naman sila. Pero ang problema, nagkikreate po ito ng hindi magandang imahe sa harapan po ng publiko at hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa international community. Ano ang epekto po nito? Hindi maganda, partikular sa ating ekonomiya. Tapos sa panahon ngayon na dapat nagkakaisa tayo at hindi muna iniisip ang politika dahil po sa pangyayari diyan po sa Mindanao, napakalakas na lindol ang tumama, may mga ilang politiko pa rin na ang inuuna yung pamumulitika nila at saka yung kanilang ayaw bitawang posisyon, no? Tukuyin ko na in particular itong si Alan Peter Cayetano. Pero dito po sa ating pag-uusapan, seryoso po ito. Bagamat itinatanggi ng ating gobyerno na meron pong seryosong banta sa Malacanang, dito po sa sinasabi ni Ramon Tulfo, actually pinost niya po ito kamakailan At sa kanyang interview, inulit niya po ito na meron daw po siyang impormasyon base sa kanyang Tweety Birds na sa darating po na Independence Day, yan po ay sa Friday, may mga nagbabalak po talagang lumusob sa Malacanang at manggulo. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin itong naging interview sa kanya ni Lord De Vera. It's not only the Senate that's facing an alleged security threat. Last week, veteran columnist and broadcaster Ramon Tulfo posted about an alleged plot targeting Malacanang on Independence Day. To talk about that and other developments, we are joined live in the studio by the original Tulfo veteran columnist and broadcaster, Mon Tulfo. Sir, magandang gabi po, sir. Welcome to Political Geek. Thank you for the invite. Thank you, sir. Okay, sir, in your post, you mentioned Bago tayo magpatuloy, maayos ba ang ating audio, mga tol? Comment 1 kung okay lang po na naririnig nyo ng maayos yung audio nila, no? Yung interview. Paki-comment nyo po ang 1 kung maayos po yung audio mula po kina Ramon Tulfo. Information from a source who allegedly attended a meeting in Krame. Can you tell us more about what your source Yan, heard salamat. and whether authorities provided any specific details ba? Yung Tweety Bird na sinasabi, Yes. generic yan Mhm. Hindi yan specific. Not just one person. One person. Tweety. Pag informant ko, Tweety Bird. Mhm. Tweet, tweet, tweet. Isa sa mga andoon ang nagsabi sa akin. Kasi it was a closed door, highly secretive conference. Mhm. And the reporters were barred from the meeting. Mhm. So, mayroon akong Tweety Bird. Isa doon sa mga ang dami nila, di ba? Mhm. And nagsabi sa akin, ano bang nangyari? Mhm. May balak na lusubin ng Malacanang. Iko-coincide sa Independence Day celebration. Mhm. Para magkaroon tayo ng konteksto kung ano po itong sinasabi ni Ramon Tulfo, nag-post po siya noong June 5 pa. Actually, halos parehas sila ng impormasyon na ibinabahagi ni Pebbles Talakera, mga tol. No, kung kayo po'y nakapalo kay Pebbles Talakera, hindi na po bago itong sinasabi ni Ramon Tulfo. Sabi po ni Ramon Tulfo noong June 5, my Tweety Bird who attended the meeting in Camp Krame says the agenda was the plan to storm Malacanang
by, in-identified niya rito, pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. According to his Tweety Bird, the conferees tackled the defense of Malacanang. O yan pro-Sara Duterte groups daw po at pangungunahan daw po ito ng isang religious sector. Sino kaya yon? Wala siyang binanggit dito. Tuloy po natin ang pakikinig. And ang meeting was how to tackle the threat. Yeah. You see. All right, given these discussions about threats, do you believe the reports are connected because it's not just one threat, according to certain reports, or are they individual security concerns, sir? Individual, alam mo, ano ito, I think connected na sa lahat eh. Yung gulo sa Senate, among the senators, yung the Senate premises, di ba, may mga rallies. Yes, outside. Yung kay Bato, naging circus yung Senado. At yung added to the mix, ito nang nagkakaroon ng attack sa Malacanang. But it's a circus that could potentially turn violent. Yes, yes. Kaya lang, ang sabi nga nung Tweety Bird ko, they were preempted because of my nagtatanong-tanong nga sila, sino yun? Sino? Marami sila doon eh. Mga top brands. Sino yung nagsabi sa Sir, 6 months ago, meron din po kayong Tweety Bird na 6 months ago of a, kumbaga, organized or synergized campaign of destabilization. Matanong ko lang, connected din ba yung same personalities na hinighlight po ninyo noon dito sa recent connected na ito lahat eh. Yung destabilization, connected lahat ito. Lahat yung mga pro-Marcos, pro-BBM, pro-Sara, nag-aaway-away. And yun na nga, yung according to intelligence reports, na they were being watched, yung mga binanggit kong pangalan. Kasi I mentioned a number of names. Closely monitored pala sila. At The intelligence community. of course, they denied, 6 months ago. Pero, sir, yung threat na ito ba, sir, ay may potential siya na mag-succeed? Sana hindi. Sana hindi. At saka kita. Alam niyo mga tol, hindi dapat maging kampante dito ang ating gobyerno at naniniwala naman ako na nakatutok talaga dyan. Bagamat yan ay itinatanggi, syempre hindi naman aaminin ng gobyerno na seryoso ang threat sa Malacanang. Dahil pag ginawa po yun, magpapanik po ang business community in particular at dagok po yan sa ating ekonomiya. Kaya basically, sa mga ganitong sitwasyon, ang maririnig talaga natin sa otoridad, walang serious threat kahit meron. No? Pero sa kabila noon, hindi po yan, ako'y naniniwala personally, dati rin naman akong nasa kapulisan, hindi po yan makakalusot sa kaalaman ng ating otoridad. Ang tanong na lamang kung paano po ito aaksyonan. Kasi ang intelligence, usually nandyan eh. Ang problema yung mga biases sa loob po ng uniform services. At hindi na rin kailangan yon, ayon na rin po kay Senador Panfilo Lacson, bagamat hindi pa talaga beripikado, nagkakaroon na po ng internal at external na grievances, no? Sa armed forces, not necessarily sa uniform services, not necessarily sa AFP, pero ang punto ni Senator Lacson, kung hindi sa uniform services. Marami po tayong uniform services, no? Nandiyan po ang AFP, nandiyan po ang
PNP, ang Tri-Bureau, PNP, BFP, DILG, nandiyan po ang Bureau of Corrections, mga uniform service yan. Although ang Philippine Coast Guard ay nasa civilian sector natin, pero still uniformed personnel pa rin po sila. May mga hawak na armas. At dahil dyan, pakinggan po natin ang isa sa mga impormasyon na dapat malaman ng publiko. At ito po yung naging interview kay Senator Lacson. Nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaaring yung pwedeng maibahagi sa amin, So, paano Sen. ng paraan yung banta? Ay, paano natanggap yung text ba yan? Okay. Yeah. Oo. Some details. If you notice, nung nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, di ba? Mhm. At lumapit sa doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hear openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina eh. Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang na-share niya information dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. Mhm. So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang Baka ganun talaga layunin nun, pumunta sa Senado para manghikayat ng mga tao, kumuha ng simpatya sa publiko, na if ever makukulong sila doon, masasight in contempt sila, dadagsa ngayon yung mga supporter, particular nila, o ng mga Duterte sa Senado. Pero tingin ko mga tol, hindi sapat ang bilang nitong mga DDS na ito para mag-mass up para sa isang pagkakataon katulad po ng nangyari sa EDSA 1, EDSA 2, and even yung EDSA 3, napakarami rin po noon. Kaya kahit ganyan ang sitwasyon, hindi pa rin dapat ito ipagsawalang bahala ng ating mga otoridad. At tingin ko tama yung naging aksyon ni Acting Senate President Win Gatchalian, in particular today, na i-work from home. And tomorrow, ito pong mga empleyado ng Senado. At ang maganda pa dyan mga tol, kahit paano, medyo mababawasan ng tension bukas. Kasi naka-schedule ang bogus committee ni Rodante Marcoleta bukas sana. At doon nga sinasabi pa nitong si Atty. Levito Baligod na lalabas pa daw po ang karagdagang 14 na marites, Pero salamat naman at nakapag-isip-isip tong si Rodante Marcoleta at sinabi po nila na hindi na daw po nila itutuloy muna bukas yung hearing, Bogus po yun eh. Hindi dahil bogus sila. Pinaninindigan nilang lehitimo kasi sila eh. Kung hindi bilang pagrespeto na din daw po sa mga kababayan natin tinamaan ng kalamidad ng pagyanig diyan po sa Mindanao. Salamat naman. At naisip nila, bago natin ipagpatuloy ang kay Senator Ping Lacson, pakinggan natin patuloy ito pong mga opinion at komento dito nitong si Ramon Tulfo. Tama, may mga report na mayroon ng disenchantment sa ranks ng armed forces. Sana huwag. And huwag na huwag. Kasi if BBM is dethroned and Sara takes over, kawawa naman ang Pilipinas. 100% agree mga tol. Nag-a-agree ba kayo sa narinig ninyong sinabi ni Ramon Tulfo? Kung matatanggal, mapapaalis sa pwesto, madedethrone itong si Pangulong Bongbong Marcos at papalit itong si Vice President Sara Duterte, kawawa naman ang Pilipinas. Ako, 100% nag-a-agree po ako dyan. Kasi hanggat hindi nalilinaw
yung mga akusasyon ng korupsyon at irregularidad dito kay Sara Duterte, nakakabahalang isipin, nakakatakot na mangyari na magkakaroon tayo ng Pangulo na sa pamamagitan pa nga lang ng confidential funds, lintik kung gastusin na ito para sa kanilang mga personal na interes. Di umano ha, kasi yan naman ay akusasyon pa lang din naman. Pero ang hindi maikakaila, nakakabahala at nakakatakot na magkaroon tayo ng Pangulo na kung kaya niyang gawing magbanta, mag-utos na magpapatay ng tao sa isang nakaupo pang Pangulo ng Pilipinas, sa asawa po nito at sa dating speaker, how much more sa pangkaraniwang Pilipino, lalo-lalo na ang mga kritiko niya, no? Ako, totoo lang, hindi ako natatakot mamatay. Pero, nag-aalala ako para sa kinabukasan ng aking pamilya pagka nawala ako. Kaya yan din yung mga iniisip ko. Paano na ang aking pamilya kapag magkaroon tayo ng isa na namang mamamatay taong presidente? Di ba? Kasi, bagamat wala pang ebidensya na si Sara Duterte ay talagang nagpapatay o pumatay ng tao, may mga rumors na at akusasyon laban sa kanya. Kung matatandaan po ninyo, si dating pulis na ngayon ay testigo sa ICC na si Arturo Las Cañas, ibinulgar niya sa isang interview noon sa mga mainstream media na si Sara Duterte ang nagpatupad sa kauna-unahang pagkakataon ng tinatawag na Oplan Tukhang. Ang hepe po ng kapulisan noon, sabi ni Arturo Las Cañas, ay ang nagtatago ngayon na si Bato de la Rosa. Sometime on her stint as mayor from 2010 hanggang 2013, ipinatupad yung Oplan Tukhang. At ang diskarte, hindi po pinapatay in broad daylight or in public ang mga pinaghihinalaan po nilang gumagamit ng illegal na droga o suspect sa mga kriminalidad. Kung hindi, ang utos daw ayon kay Arturo Las Cañas, nang noon ay mayor na si Sara Duterte, ay dukutin ang mga ito at ideklara na lamang missing in person. Kasi ayaw daw ni Sara Duterte, ayon kay Arturo Las Cañas, na magkaroon pa ng mga eksena o ingay at ma-interview pa sa mga patayan. Bagkos, dukutin, patayin at ibaon na lamang kung saan-saan. O yan po ay akusasyon ni Arturo Las Cañas. Kaya nananatili po ang mga akusasyon na yan na dapat magkaroon ng kaliwanagan. Tapos nandyan din po yung akusasyon kay Sara Duterte na tumatanggap ng bilyong-bilyong piso ang pamilya Duterte, kasama siya syempre, mula po sa dividendo ng illegal na droga. Yan ang seryosong akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. At lahat ng mga sinasabi natin na yan, bahagi ngayon ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya I agree 100% na kung hindi mabibigyan ng linaw ang mga yan sa paparating na paglilitis or impeachment laban sa kanya, tapos madedethrone si Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon tayo ng Pangulo sa katauhan ni Sara Duterte, lagot ang Pilipinas pag nagkataon. Nag-a-agree ba kayo sa obserbasyon na yan, mga tol? Kung kayo'y naniniwala na kawawa ang Pilipinas kapag ka naging presidente si Sara Duterte, mag-comment po kayo ng 1. At kung kayo naman naniniwala sa kakayahan ni Sara Duterte na mapapabuti ang Pilipinas kapag siya'y naging presidente, mag-comment po kayo ng 2. Tingnan po natin ang saloobin lagi ng ating mga manonood. Comment 1 kung kayo po'y naniniwala na kawawa ang Pilipinas. Comment 2 kung kayo po'y naniniwala na mapapabuti ang Pilipinas kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Salamat sa pagtugon, mga tol. At ini-scan natin yan at tinitingnan ko rin yan sa replay sa comment section. Ngayon, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Sorry. Okay. Do you think that the president at this point, of course, everybody's talking about the independence of the Senate, independent branch, the co-equal. But do you think the president could do something to step in and say something, or probably, aside from his special section, how can the president
uses powers or use interpersonal relations to fix things. The president has a phlegmatic personality. Yung Alam niya. malamya, na slow to act. Kaya kung minsan na sinasabi ko nga na parang tamad. Palagay ko hindi naman tamad, pero malamya siya, malayong malayo siya doon sa tatay niya na si Ferdinand Marcos Sr. Oh, anong opinion nyo? I-comment nyo po yung opinion nyo sa sinabi ni Ramon Tulfo, mga tol, para malaman ko din kung ano po yung inyong mga saloobin. Phlegmatic daw ang kanyang description o sa madaling pangunawa, malamya. Hindi man daw tamad pero malamya. Mabagal sa pag-aksyon, pagkilos. No? Sa aking parte, no, sa aking opinion, ako'y siyempre hindi nag-a-agree sa sinasabi na yan ni Ramon Tulfo. Kasi hindi lahat ng mga mabilis umaksyon madaldal. Hindi lahat ng strongman madaldal. Hindi lahat ng matapang madaldal, no? Ang nakikita ko nga kay Pangulong Bongbong Marcos, Machiavellian po ito eh. No, yung lagi nilang pinoportray na parang mahirap basahin pero sa kabila noon ay umaaksyon, no? Parang ito yung kanyang ipinapakita pero sa likod noon hindi ganon yung kanyang ginagawa. In short, mga tol, tingnan natin ang kasaysayan sa likod ng almost 4 years na panunungkulan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ikumpara natin ito sa mga maiingay na leader katulad ni Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte ay napakatabil ng dila. Napakamaangas, sabi nila strongman daw dahil nagsasalita lang, palamura, panay salita ng magpapapatay ng tao. Nangyari yung mga pagpapapatay ng tao. Pero particular sa war on drugs niya, ikumpara po natin ang 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte sa pakikipaglaban sa illegal na droga sa panunungkulan ng ating Pangulo sa loob pa lamang ng almost 4 years. Napakalayo na. No? Sa kalahating termino pa nga lang ng ating Pangulo, nalagpasan na nito yung accomplishment ng Duterte administration when it comes to fight against dangerous drugs. More or less 40 billion pesos yata yung total. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo na lamang ako sa figures. Pero double that yung kung ano man yung exact figure nitong si Rodrigo Duterte sa confiscated dangerous drugs, na doble po iyon ng kasalukuyang gobyerno ng ating Pangulo in just half of his term. No? Tapos, napaka-effective kasi sa kabila ng malakihang mga huli na nangyayari sa kasalukuyan pagdating sa illegal na droga, kakaunti kung meron man ang namamatay. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon, kaya nga nalagay sa ICC ngayon si Rodrigo Duterte dahil thousands ang mga nangamatay nating mga Pilipino, kapwa Pilipino, pero walang naging pagbabago. No? Hindi nawala ang illegal na droga kasi kung nagawa ni Rodrigo Duterte ng maayos ang war on drugs, which is basically kinalaunan nalaman natin na bogus lang pala, sabi ng Quadcom, sana wala kung wala namang nahuhuli, hindi na ganun karami ang nahuli ng kasalukuyang gobyerno. 'Di ba? Sinasabi nila malamya si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi nila mahina. Pero tingnan po ninyo kung gaano na po karami ang naipakulong ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang administrasyon, partikular sa issue ng korupsyon. No? Hanapin ko lamang dito sa aking profile yung shinare kong information, Ito. Mula po sa ABS-CBN. Ganito ba? No? Yung sinasabi nilang matapang na si Rodrigo Duterte, strongman daw kuno. May naipakulong ba na kurap? Sabi nga ni Anthony Taberna, nagtanong siya. Sabihin niyo sa akin kung merong naipakulong na kurap. Tanong niya, may naipakulong na kurap ba si Rodrigo Duterte? Ang sagot, wala eh.
O, sa ngayon, bagamat hindi pa po convicted ang mga ito, sino-sino yung mga nakulong na di umano'y korap? O, nandiyan ang kasalukuyang senador na si Jinggoy Estrada. Ang dating senador, kahit kakampi niya pa, si Bong Revilla. O, di ba? Walang sino-sino. Ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nagsimula ang kanilang pagtatamasa ng mga proyekto sa panahon ni Rodrigo Duterte. Si Bryce Hernandez, JP Mendoza, no? Mga engineer sa DPWH. Dapat na kasama pa diyan sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara. Syempre naging state witness na sila, kaya hindi na po sila nakasama sa mga kinasuhan. O si Roma Rimando, mga opisyales ng DPWH sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. O, eto, flood control mess pa lamang itong tinutukoy natin dito. Si Arnulfo Teves, kulong. Mga untouchable yan sa panahon ni Rodrigo Duterte at sa nakalipas na panahon. Siya naman ay nakulong, siyempre, dahil tinuturo siyang mastermind itong si Teves sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ang mastermind di umano sa pagpatay kay Percy Lapid, bagamat ngayon, hindi pa rin nahuhuli. More than 2 years na siyang nagtatago, no? 2023 nagsimulang magtago. Magpo 4 years na yata. Si Gerald Bantag. Pero nakasuhan, nasa korte na. Ang mahalaga, may kaso at pinaghahanap ng ating otoridad kasi hindi ganun kadali humuli ng mga nagtatago. Ang pinakamagandang halimbawa, hindi nahuli ng Duterte administration ay itong si dating Superintendent Rafael Dumlao O, kahapon o nung isang araw huli. Arestado na ng ating kahapon nga yata ng ating otoridad. You see? Yung mga hindi nagawa ng Duterte administration nagagawa sa kasalukuyang gobyerno. O nandiyan pa sina Apollo Kibuloy na untouchable sa panahon ni Rodrigo Duterte. O, kulong, arestado after 6 months of hiding nang inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. More than almost 6 months yata, O, tapos, nandiyan din, sino pa ba? Si Atong Ang, na nakasuhan. Pero nakakapagtago pa rin hanggang ngayon. Untouchable yan. Hindi lamang sa Duterte administration, kung hindi sa mga nakalipas na administrasyon. Walang makagalaw kay Atong Ang. To be honest with you, nung pulis pa ako, namomonitor ko kapag pupunta sa isang lugar itong si Atong Ang. Saka diba dati akong sabungero, nalulung ako sa pagsasabong. Pag pupunta yan sa isang sabungan, kagulo. Hindi kagulo na may gulo. Ang tawag ko lang is nagkakagulo, na aalerto lahat, yun ang appropriate word, na-aalerto lahat ng mga otoridad. Biruin mo, magde-deploy ang kapulisan para lamang sa seguridad ni Atong Ang, ganun siya kalakas. Oh. Di ba? Oh. Tapos, nagkaroon ng issue sa kanya, ang missing sabongeros, panahon pa yan ni Rodrigo Duterte. May ginawa ba? Wala. Puro house-show na investigasyon lamang. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, siyempre sa tulong ng kanyang mga magagaling na tauhan na pinagkatiwalaan, ano ang nangyari kay Atong Ang? Kulong. Nilabasan ng warrant of arrest, hopefully makulong, maaresto, kinalaunan. No? Ilan lamang yan sa mga halimbawa na yung sinasabi nilang malamya, mahina, taliwas doon sa mga naging resulta. At ang hindi maikakaila ng lahat, ang pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Sa tingin ninyo mga tol, magagawang arestuhin si Rodrigo Duterte kung hindi binigyan niya ng go signal ng tinatawag nilang malamya na si Pangulong Bongbong Marcos? Sa tingin ninyo, kikilo si General Torre kung walang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos para arestuhin si Rodrigo Duterte? Diba? Sina Alice Guo. Yan, si Arnulfo Teves, nabanggit na natin kanina. Diba napakarami?
Sa larangan po ng pamamalakad, governance, kitang-kita naman natin kung paano nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Bulag ka na lang at bingi. Literal, Pasensya na sa mga PWD kung hindi mo nakikita o hindi mo nadidinig yung mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung iba nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan kasi ayaw nila kay Pangulo. Ito naman si Ramon Tulfo, ayaw din naman ito kay Pangulong Bongbong Marcos eh. O perhaps baka china-challenge niya lang din si PBBM. Pero hindi na kinakailangan eh. Alam niyo ang isang pagiging magaling na leader, pagiging strong leader ay hindi naman nakikita lamang sa pagsasalita. Oo, comparatively speaking, sinasabi niya, malayo sa tatay. May kanya-kanyang kind of leadership, di ba? No? Strong man yung tatay, na-witness naman ng mga Marcos loyalists yan. Para sa akin, di ko naman na-witness yun. Pero para sa akin, sapat na yung mga sinabi ko sa inyo at yung mga marami pang hindi ko nasabi para sabihin kong epektibong leader si Pangulong Bongbong Marcos. Unfortunately, naging leader siya sa isang sitwasyon na kinakain na talaga ng sistema. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang pumalit kay perhaps Pinoy, no? Kasi sa totoo lang, hindi ako dilaw, pero hindi natin maikakaila na kung datos ang pag-uusapan, maganda ang iniwang ekonomiya ni Pinoy. Datos ang pag-uusapan, walang kulay. Tanggapin natin yan kahit kayo mag-disagree sa akin, mga loyalista. Ako bilang PBBM supporter, nire-recognize ko naman ang datos. Ang datos, maganda ang ekonomiyang iniwan kahit paano nitong si Pinoy nung mga panahon yung kay Rodrigo Duterte. Ano nangyari pagtapos ni Rodrigo Duterte? Napaka baon sa utang ang Pilipinas. Ang baba po. Dala na rin ang mga pangyayari kasi nagkaroon ng pandemya, di ba? Pero kung si Pangulong Bongbong Marcos ang naging kapalit, siguro, ganun ang dinatna ni PBBM, 6-point-something trillion lamang ang utang ng Pilipinas. Baka hindi tayo umabot ngayon ng ganito kalaking utang na abot na ng 18 trillion eh. Bakit? Ganito umabot ng kalaki ang utang ng Pilipinas. Kasi yung inutang ni Rodrigo Duterte, tumutubo pa. Nung panahon niya, hindi siya nagbabayad ng utang eh. Kaya ang nangyayari, utang ng utang, dumoble eh. From 6 trillion plus, naging 12 trillion plus. Tapos nag-accumulate ngayon yung mga interest at kinakailangan pa rin namang umutang ng ating gobyerno. Hindi na pwedeng hindi umutang, kaya lumalaki ng lumalaki. Pero kung titingnan nyo pa rin, mas malaki pa rin yung inutang ni Rodrigo Duterte kumpara sa inutang ng kasalukuyang gobyerno. Diba? In short mga tol, kung paniniwalaan natin tong mga ganitong argumento na malamya si Pangulong Bongbong Marcos, ako okay na sa akin malamya siya. Basta ganyan ang mga nagagawa niya. No? Lalo kung hindi nang gugulo itong mga Duterte supporters, sigurado baka aangat tayo. No? Unfortunately lang talaga, yung sistema dinatnan niya eh. Kung hindi nga dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, lalamunin na tayo ng korupsyon eh. Kung hindi ibinulgar yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona, wala na, kakainin na tayo. Sabi sa mga pag-aaral, hindi naman talaga nag-originate yung flood control project controversy na yan o anomalies sa Marcos Jr. administration. Yan ay nagsimula according to studies 2017. Di ko lang na-share, dapat pala na-share ko dito na wala sa loob ko na i-share sa profile ko yung nabasa ko. No? Pero according to that, 2017, panahon ni Duterte. Doon na nagsimula. In fact, may katotohanan kasi ang mga diskaya, inamin nga mismo eh. Nasimula nang naupo si Rodrigo Duterte, nag-flourish na sila sa mga proyekto. Kaya ako, very excited sana ako doon sa mabubulgar sa Blue Ribbon Committee hearing eh, na meron pang isang senador na hindi pa napapangalanan pero nagtamasa ng mga proyekto mula kina Sara Diskaya at Curly Diskaya. Balik tayo dito sa interview. Anyway, ito naman ay observation ni Ramon Tulfo. No?
At karapatan niya naman yan. Wala naman wala akong inis, no? Sa mga sinasabi na yan ni Ramon Tulfo. After all, opinion niya yan. Kaya nga, ibinabahagi din naman natin yung opinion natin. Karapatan niya yan. Wala tayong magagawa dyan. And challenge pa nga yan, no? Magandang challenge pa nga yan para kay Pangulong Bongbong Marcos na mas maging malamya pa. Nangaasar lang ako, mga tol, ha? Para mas maipakita kay Ramon Tulfo yung epekto, produkto ng pagiging malamya na kanyang pinaniniwalaan. Iba. Complete opposite. Okay, sir, yung recent power struggle sa Senado, sa tingin ba ninyo, sir, magtatagal ba ito doon sa ngayon, sinasabi na may paksyon daw sa Senado, may Senado ng Malacanang, ang sabi naman ng kabila, may Senado ng DDS. Ang sabi-sabi, okay, yung possible na madagdagan sa maging 13, you think that would end things or hindi ba dapat i-underestimate ang kapayahan ni Senator Alan Peter Cayetano to hold on? Kailangan talaga magkaroon pa ng isa. Apo. Isang miyembro ng Cayetano Block na pumunta sa kay Gatchalian para maging majority. Nagpahayag na kahapon si Bam Aquino, no? Nagparamdam. Sabi niya soon, magiging 13 na sila. No? Sino kaya yon? Ang mga hinala, unang-una si Joel Villanueva. Tahimik nga si Joel Villanueva, hindi masyadong nag-iingay tungkol dyan. Tapos may mga usap-usapan din na baka si Mark Villar ay tumalon din kasi base doon sa espekulasyon na si Loren Legarda nilinis ng 18 Marites samantala siya parang diniin pa. Pero mo sinabi nung Attorney Levito Baligod, oo, hindi nila nakitang tumanggap ng pera si Mark Villar. Pero mali-malitang pera daw po ang naipasok sa bahay ni Mark Villar. Di ba diniin nila, mga tol? Kaya kung dinidiin nila si Mark Villar, baka nagkakaroon na sila ng pakiramdam na ito'y tatalo na ng bakod mula sa ngayon ay minority papunta sa majority block nitong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pag nangyari yan, tapos na talaga ang laban. Kasi yan na lamang yung pinangahawakan nitong si Alan Peter Cayetano eh. Siya na rin naman ang nagsabi, kung mayroong 13 bilang ang grupo ni Gatchalian, magkukusa na daw siya. Kaso lang, wala pang 13, kaya pinagpipilitan pa rin nitong si Cayetano na kahit wala na siyang bilang, siya pa rin daw ang Senate President. O, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Sabi meron na daw, pero ayaw pang banggitin ng ilang senador. Pero kayo, sir, yung Tweety Bird ko, Tweety Bird po ninyo, mayroon bang napipick up? isa doon yung sa isang sa magkapatid. Tapos yung isa naman na malapit ng arresto for plunder. Parang alam ko na kung sino yung mga yun. At hindi, Di ba? Tama yung yung hinala natin kung tama yung Tweety Bird nitong si Ramon Tulfo. Sino ba ang magkapatid dyan na wala sa majority ngayon? Si Camille at si Mark Villar, isa. O, di si Mark Villar. Kung tama, Tapos yung malapit ng maaresto for plunder, baka si Joel Villanueva yon. Kasi malinaw naman ang sinabi ng ombudsman, in 2 weeks time, sasampahan nila ng kaso. Ngayon po itong linggo na to magtatapos yun No? Kaya baka today, tomorrow, or wala naman sa Friday kasi holiday. Maisampa na yung kaso kay Joel Villanueva. O baka kaya naman, no? Sana wala namang ganon. No? Na kaya hindi sinasampa, baka yun ang kapalit. Wala sanang ganon. Kasi dapat malaman pa rin ng tao sa isang tamang forum, hindi sa mga ganyang hinala, na kapalit para lang lumipat ay hindi pagsasampa ng kaso. Pero tingin ko din naman gagawin yun ng ombudsman. Yun ay wild imagination ko lang. O tuloy po tayo dito. Imposible hindi imposible, sir, ang senaryo. Okay, sir, nung dinawit ng huwag daw gamitin yung Marines na tawag, nung dinawit po ng courier, masyadong malapit yung basurero na term. Nung dinawit si Senator Erwin Tulfo, kapatid, ano po ang did you kind of expect that? I can't comment because Erwin and Rafi can take care of themselves. They can defend themselves. At saka pagkakaroon ng kulay kung magko-comment ako. I see.
Ito na lang, sir. In fact, I'd like to tell you na lahat ng mga sinasabi ko hindi galing sa kanila. Tahimik sila, sabihin, kuya, wag mo na kami tanungin. So, marami naman akong mga sources. Of course. Take note, ang mga Tweety Bird niya ay hindi niya po kaapelido. Pero, Sir Mon, talking about surveys, pareho sila matataas, being bandied about as possible. Ito, isa to sa dahilan mga tol na nakikita ko kung bakit consistent ngayon ang pag-atake dito sa magkapatid na Tulfo. No? And no other than Pulong Duterte mismo ang umaatake sa kanila. Kasi talagang lumalakas. Whether ayaw natin kay Rapi Tulfo, ayaw ninyo kay Erwin Tulfo, kasi ako gusto ko si Erwin Tulfo, hindi maikakaila na talagang lumalakas itong magkapatid na ito. Statistically tied na nga almost itong si Rapi Tulfo kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay naka-plateau na, no? Yung kanyang survey ratings. Hindi na ito umaakyat, bagkos bahagya pa nga itong bumababa na. Pero si Rapi Tulfo at iba pa katulad ni Leni Robredo, humahabol na. Kaunting-kaunti na lang ang lamang ni Sara Duterte. Survey po yan, ha? Kung paniniwalaan. Lalong-lalo naman itong si Erwin Tulfo. Tinalo niya na yung mga posibleng makalaban niya sa pagka-vice presidente sa survey. Si Bongo, talo niya. Si Robin Padilla, talo niya. And perhaps, walang tatalo kay Erwin Tulfo sa aking pananaw, kung ito'y talagang magpupursu sa pagka-vice presidente. No? Kaya ngayon, nakikita na yan. Nakikita na yan ng mga Duterte supporters, including Pulong Duterte, kaya nila talagang inaatake. Nananawagan nga sila na mag-unfollow kay Rapi Tulfo. Pero tingnan nyo po yung Facebook page ni Rapi Tulfo. Yung kanyang YouTube channel, nabawasan ba? Hindi nababawasan kasi ang katotohanan, may sariling fan base si Rapi Tulfo. Meron siyang sariling follower. At yan, kapag ka tumakbo, kahit ayaw ko, at kung tingin ko siya mananalo para lamang talunin si Sara Duterte, iboboto ko siya. Sa totoo lang. Doon ako kay Rapi Tulfo na alam natin ang pagkatao. Oo, sabihin nilang babaero si Rapi Tulfo. Sabihin nilang siya nagkaroon ng pangalawang asawa kasi sinasabi nila may unang asawa daw eh. Okay na sa akin yun. Kaysa naman si Sara Duterte. Pero syempre, yan ay kung lang. Kung wala ng ibang tatalo, syempre, sinusulong ng kabilang party naman itong si Senator Risa Ontiveros. At posible, magsusulong din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Lahat yan babalansihin ko. Pero ang magiging pamantayan ko sa 2028 sa pagkapangulo, mga tol, ay kung sino ang posibilidad, malaking posibilidad na tatalo kay Sara Duterte. Kakampihan ko. Dadagdagan ko ang boto in short. At sisikapin ko makatulong ang programa na ito para manalo din yon. Pabalik po tayo dito sa pakikinig. Panapat or kumbaga ang pwedeng tumapat sa Sara Duterte pagdating sa mga numbers. Of course, they already announced that they have no intentions whatsoever. Pero sir, sa atin lang, no? Sino sa dalawa ang may potential? I mean, not just the vote getting, pero yung skill-wise. Sino ang mas presidentiable na kapatid para sa inyo? Bakit? Si Rafi has the masses. Hanggang masa. Mahal siya ng masa. Erwin has yung bearing ng statesman. So, mahirap masabi kung sino sa dalawa. At saka, I would be biased. Kasi una-una si Erwin ang paborito lahat. But Rafi has the numbers. Kung ako naman tatanungin nyo, mga tol, kung meron lang, ano? No? Kung dalawa lang ang pagpipilian, hindi ko naman sinasabing mangyayari yan. In fact, ayaw nga ng dalawa. Pero kung ako tatanungin ninyo, I'll go for Erwin Tulfo na kumandidato sa pagka-presidente rather than Rapi Tulfo. No? Bakit? Kasi nakikita ko kay Erwin Tulfo yung leadership. Nagawa niya ito sa DSWD. Kung hindi nyo napansin yon, sorry, pero yun yung nakita ko
Nagkusa nga kami mismo ng aking anak at ng kanyang kaibigan before nung siya'y nanunungkulan pa sa DSWD at nagkaroon ng kalamidad dito sa atin at nag-volunteer kami na tumulong doon sa warehouse ng DSWD kasi ramdam ko talaga noong mga panahong iyon na nagagawa ni ngayon ay Senator Erwin Tulfo yung kanyang pagiging kalihim ng maayos sa DSWD. Pinulitika lang siya. Partikular nitong si Rodante Marcoleta eh. 'Di ba? Question yung kanyang citizenship. Tapos yung kanyang morality dahil biruin mo doon sa Commission on Appointment hearing pati yung nakalipas na panahon ni Erwin Tulfo hinalungkat nila yung pagiging babaero niya, pagiging pagkakaroon niya ng mga anak sa maraming babae. At least alam ko na 'yon, no? And hindi naman yun nagde-define ng kasalukuyan at gagawin niya sa hinaharap. O, kaya kung ako tatanungin, I'll go for Erwin Tulfo. Pero syempre, marami kayong maaaring isulong like Gibo Teodoro, but gustuhin ko man si Gibo Teodoro mga tol. And I really like Gibo Teodoro. Sa totoo lang, siya ang caliber ng presidente na kailangan natin. But aminin na natin ang katotohanan mga tol, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo't lola, na hindi po mananalo si Gibo Teodoro. Pag siya po ang pinalaban natin sa pagka-presidente, lalamunin po siya ng buo ni Sara Duterte sa boto. Yan ang katotohanan. No? Kaya ako, better na tumakbo si Secretary Gibo Teodoro. Hopefully, baka manalo siya sa Senado. Subukan niya muli. No? Total, napatunayan naman niya na talagang magaling siya eh. Baka makapag-isip-isip na, partikular ang mga kabataan na suportahan siya. But not for president. Kasi sigurado matatalo si Gibo Teodoro, mga tol. Maawa tayo sa Pilipinas. Uulitin ko, 100% nag-a-agree ako sa inyo na magaling na Pangulo sana si Gibo Teodoro. Napakagaling niyan. May tapang, higit sa lahat, may talino, may malasakit. Ang problema, sabi nga ni Ramon Tulfo dito, bobo ang mga Pilipino, stupido sa pagpili ng iboboto. Oh, hindi mananalo. Kaya kailangan natin yung popularity. Dapat ang tatapat kay Sara Duterte, popular. Unpopular si Gibo Teodoro kahit gaano siya kagaling eh. No, nag-a-agree, uulitin ko mga tol Gustong-gusto ko si Gibo Teodoro. Meron akong grupong binuo nga dyan for senator. Marami na ring miyembro ngayon yon. No? And kung talagang winnable lang siya, boboto ko siya sa pagka-presidente. Kaso lang hindi eh. Doon na lang ako sa practical. Kung sino ang popular na tatalo kay Sara Duterte, yun ang aking iboboto. Kaya lang, yun ang makailang beses na sinabi ni Rafi, hindi siya tatakbo. Dahil maganda naman yung accomplishment niya sa Senado. Bakit pa siya daw kukuha ng bato na Upo sa ulo niya. kanyang ulo? Sabi niya, kontento na ako sa Senado. But as older brother, what would be your Yan naman eh. Hindi naman tatakbo talaga, no? Maliban kung magbago ang isip nila. Pero tingin ko mga tol, hindi talaga tatakbo sa pagka-presidente itong si Rapi Tulfo. Perhaps si Erwin Tulfo baka tumakbo sa pagka-vice presidente. And I hope tama yung gustong mangyari nitong si Erwin Tulfo, si dating Senador Trillanes. Kasi gusto ni dating Senador Trillanes mag-tie up ang medial forces na tinatawag, no? Sila 'yon, legitimate opposition at saka ang administrasyon laban kay Sara Duterte. Pero bargaining 'yan eh. Ang gusto naman ni Senador Trillanes, sila yung nasa presidente at vice-presidente si Erwin Tulfo. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan niyan. After all, sa ngayon, trabaho muna ang gustong mangyari ng ating Pangulo eh. counsel to them? Not to run. Not to run. Not to run. How about Trillanes, tol? Maliwanag po ang sinasabi ni Trillanes, very consistent siya na hindi na siya tatakbo sa anumang elective position sa 2028, no? Consistent na po siya diyan at talagang may paninindigan na siya diyan. Kaya ako hindi na ako mananawagan even for senator na tumakbo si Trillanes. Bakit? Ang focus niya kasi tulungan ang tatalo
kay Sara Duterte. Mas tinitingnan ngayon ni Trillanes yung kalagayan ng bansa sa hinaharap kaysa sa kanyang pansariling interes. Mas focus niya na tulungan, uulitin ko, ang tatalo kay Sara Duterte. At sa paniniwala ni Trillanes, ang tatalo kay Sara Duterte, si Senator Risa Ontiveros. Yan ang paniniwala niya so far. Lahat naman yan magbabago mga tol. Malayo pa ang 2028 at titingnan natin kung sino yung i-endorso ng middle forces ng lehitimong oposisyon at sino ang i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ako, babalik ako sa sinasabi ko, kung sino yung posibleng tumalo kay Sara Duterte, doon ako kakampi. Hindi na ako magiging sunod. Hindi na ako susunod. Rather doon sa paniniwala ko before na kung sino yung inendorso ni Pangulo ay aking susundin. Hindi na ganon. No? Simple na lang ang pamantayan ko. Kung sino ang tatalo kay Sara Duterte sa paningin ko, yun ang kakampihan ko. Sabi ko, naabot na ninyo ito gatog ng tagumpay. Ano yung yung presidente, climax na yun eh. Mas mabuti yung do ka lang. Kasi baka umabot sila sa Peter Principle, yung Peter Principle. You rise to the level of You rise to the level of your incompetence. Sabi ko, you've already found your niche. Diyan na lang kayo. Kung ako tatanungin nila. But they've never consulted me on this. Mukhang pareho naman yan. I think you share the same opinion na okay na kayo dito. And at sinasabi nila kasi they've seen how things can go awry at just the flick of a switch. Biglang-bigla They'll na lang. never go wrong in the Senate. Bakit pa mag-ambisyon pa silang sa pinakamataas na pwesto? At yung mga naglalabasan na ng mga sinasabi ng mga demolition jobs. Ayun. That's part of the territory. I'm reminded of what my father, parang my our old man prophesied the predicament they're in now. Sabi ng daddy namin nung araw, ang mangga na ang nahitik sa bunga binabato. That's it. I remember that very well. Okay. You raised them or you were all raised as siblings with military discipline? Parang simpleng hit yun sa magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo no? Kasi 'di ba ang paninindigan ng magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo, hindi sila tatakbo at sumasang-ayon sa kanila itong si Ramon Tulfo. Pero yung pagbabanggit nitong si Ramon Tulfo na kung ang tatay nila ang masusunod at titingnan niya gugustuhin ng tatay nila na tumakbo ang mga ito dahil mahilig yun mag-take ng risk, no? Tingin ko pwedeng gamitin yon ng dalawa ngayon kung magbabago po ang kanilang isip. Yun naman ay spekulasyon ko lang mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Yes, Okay, yes. but of course, part of that military dictum is duty. What if, let's say, the spirit of the times call for your sense of duty, the other brother's sense of duty? Kunya, psychology ng father po niyo, do you think your father would also advise not to run? Ayan na. I don't have my father's mind, pero siyempre, kung daddy ang, if I could read my father's mind, baka sabihin nilang take a crack. Diba? Take a crack at the presidency. Crack, Kasi ang daddy ko kasi was a risk taker. Military. Tingin ko, baka biglang yan ang maging dahilan para magbago ang isip ng dalawa. Pero sa ngayon mga tol, naniniwala ako kay Erwin Tulfo at kay Rapi Tulfo na hindi sila tatakbo sa higher position sa 2028. No? Yan ang tinitingnan ko ngayon. Balik tayo dito kay Senator Ping Lacson sa interview po sa kanya. Kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18
Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Usaping pagbabanta dyan po sa Senado, pakinggan nga natin yung balita, no? Tungkol dyan. I-share ko lamang muna itong balita. Ito, banta. Manoy banta sa seguridad ng Senado. Dahil dyan, pinag-work from home muna ni Gatchalian ang Senate employees mula bukas hanggang Huwebes. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan nakuha ni Senator Gatchalian ng impormasyon na may banta nga ba sa Senado? Jiggy, nakuha raw ni Senator Win Gatchalian yung impormasyon na yan kaugnay nga dyan sa banta sa seguridad sa Senado mula daw sa NBI. Doon sa isinagawang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, kung matatandaan mo, ay nagkaroon ng meeting, di ba, yung Blue Ribbon na yan, ay sinabi raw ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador tungkol sa impormasyon na may threat o potential threat sa Senate building at sa Senate premises. At dahil siniseryoso daw ng Senator Gatchalian yung kanyang mga impormasyon ay talagang nagpakandak na sila ng inspection, ganoon din nakipag-meeting na siya dyan sa Senate Executive Committee, ganoon din sa Office of Senate Sergeant Arms para i-calibrate at kung mayroong mga adjustments na kailangan gawin doon sa Senate, doon sa security protocols ng Senado. Priority daw syempre ang kaligtasan ng mga senador at nasa 2,000 mga empleyado ng Senado. Ang At dami pala. nakikipag-ugnayan din ngayon sila sa Napakarami pala ng empleyado ng Senate of the Philippines, mahigit 2,000. Kaya pala sa estimate nitong si Senator Sherwin Gatchalian, nasa 25 million pesos per day ang gastos sa operasyon, including lahat, syempre, salaries, lahat-lahat na ng Senado. Ganun pala karami ang empleyado, no? Kaya nakakapanghinayang talaga yung 3 araw na hindi nakapagtrabaho ng maayos ang Senado. Nung nag-walk out, nung nag-boycott, itong sina Cayetano nung June 1, 2, at 3. Biruin ninyo, ilang milyon ang nagastos. Tapos hindi naman nakapag-produce ng maayos itong Senado. Senator Gatchalian sa mga intel offices para tuloy-tuloy nga yung information gathering, kaugnay niyan dahil patuloy daw nilang minomonitor ang sitwasyon. At dahil dyan, Jiggy, heightened alert na ngayon ang Senado, nagpadagdag daw sila ng forces, mas mahigpit ang security protocol at simula nga bukas, Wednesday hanggang Thursday, June 9 hanggang 10, ay nagpalabas na ng memo sa Senator Gatchalian at pinapatupad na muna ang work from home arrangement para nga sa Senate Secretariat at sa mga Senate employees at ang tanging papasukin ay yung Office of Senate Sergeant at Arms. Maging kaming mga miyembro ng media, hindi na muna pwede pumasok ng Senado simula bukas hanggang Webes. Yan po, yan yung update sa banta kahapon. Hanggang ngayon may banta naman, pero yan yung update kagabi o kahapon diyan po sa Senado. May comment na observation, sabi ni Ricardo, si Risa sa totoo lang mahina sa masa. I agree. Si Lenny o si Tulfo lang talaga ang mga popular na pwedeng tumalo kay Sara. I do not agree. I agree na mahina si Senator Risa sa masa, pero Lenny and Tulfo ang pwedeng tumalo kay Sara Duterte. I do not agree kasi hindi natin alam sa ngayon kung sino yung pwede pang tumalo kay Sara Duterte. Tandaan natin, malaking factor ang endorsement ng administrasyon, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. And to be honest with you, pag biglang inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Risa Ontiveros, maniniwala akong mananalo ito. Sabi nyo, mahina sa masa si Risa Ontiveros, ang magdadala ng masa kay Risa Ontiveros, ang endorsement ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung mangyayari yan. Pero si Leni Robredo, kung tatakbo siya, ang problema kasi kay Leni Robredo, mga tol, ayaw magdeklara. Ayaw niyang maglingkod na sa nasyonal. Sinabi ni Leni Robredo, magpo-focus na lamang po siya sa Naga at tatapusin niya ang 3 term niya doon bilang mayor. That is the problem. Kailangan early preparation. Kay Tulfo naman,